Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ina, kung saan binugbog niya ang kanyang sariling anak na babae hanggang sa mawalan nito ng buhay. Matapos matuklas ang nakikipagtalik ito sa kanyang stepfather. Si Quinn Donald sa isang 19 years old na senior sa Keokuk High School sa Iowa. Nagtrabaho siya ng part-time sa lokal na tindahan sa kanilang lugar. Sa kabila ng pagiging kilala bilang isang tahimik at maalalahanin na babae, ang buhay ni Quinn ay medyo komplikado. Mayroon siyang magulong buhay sa kanilang tahanan. Hindi sila magkasundo ng kanyang ina na si Randy Donald. Noon pa man ay magulo na talaga ang relasyon ng dalawa. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay lumala ito. Si Randy, nalulung sa alak at emosyonal na kalagayan, ay madalas na nakikipagtalo sa kanyang anak na babae nang dahil sa selos. Si Quinn na lumaki ng maganda at kaakit-akit ay nagsimulang makakuha ng atensyon sa mga lalaki sa kanyang paaralan. Nakikita naman ito ni Randy bilang isang banta. Pakiramdam niya ay inagawan siya ng kalayaan at kagandahan ng kanyang sariling anak na babae. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawa nang magsimulang makipagtalik si Quinn kay Bruce. Si Bruce Thomas, isang construction worker, ay ang karelasyon ni Randy sa loob ng 5 taon. Si Bruce ay may hindi magandang reputasyon. Sangkot ito sa ilang mga kaguluhan at minsan na ring inaresto dahil sa pambubugbog kay Randy sa loob ng isang tindahan kung saan nagtatrabaho si Quinn. Gayunpaman, ang relasyon ni Bruce kay Quinn ay mabilis na napunta sa isang mainit na pagtatalik at itinago nila ito kay Randy. Ngunit ang pagkakasalang ito ay ang nagpabalisa kay Quinn at lalong nagpaigting sa kapaligiran ng kanilang tahanan. Ang mga pangarap ni Quinn at pagnanais na makatakas sa kaguluhan ng kanyang buhay ay sinabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nagpaplano itong lumipat pagkatapos ng graduation. Umaasang makapag-aral sa isang kolehiyo sa komunidad at kalaunan ay lumipat sa Universidad ng Kansas sa Lawrence kung saan nakatira ang kanyang mga lolo't lola. Gayunpaman, sa mga araw bago ang kanyang katapusan, nadama ni Quinn ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Natagpuan ni Quinn ang kanyang sarili na naipit sa pagitan ng nakakasuklam na selos ng kanyang ina at ang lihim na pakikipagtalik kay Bruce. Ang tensyon sa kanilang tahanan ay lalong tumaas at habang patuloy na pinaplano ni Quinn ang kanyang pagtakas, naramdaman niyang nauubos na ang kanyang oras. Noong umaga ng January 28, 2014, bandang alas 8 ng umaga, isang maintenance worker mula sa Keokuk High School na kilalang si Carlos Kokoy Tangna ay gumawa ng kanyang karaniwang pag-ikot nang may mapansin siyang kakaiba sa parking lot. Akala niya noong una ay isang tumpok ng niyebe ang kanyang nakita. Ngunit habang papalapit siya, ay nakita niya ang nakakakilabot na katotohanan. Bahagyang natatakpan ng niyebe ang wala ng buhay na katawan ni Quinn nang walang anumang damit. Ang gulat na si Carlos ay agad na tumawag ng 911 at nagulat sa kanyang nakita. Ang malamig na hangin na humampas sa parking lot ay nagbigay ng nakakakilabot na pakiramdam sa kapaligiran. Pagkatapos ng tawag, ay hinintay ni Carlos ang pagdating ng mga pulis at nanatiling kalmado kahit na sinabi ng mga saksi na mukha siyang namumutla at kinakabahan habang nakatayo sa pasukan ng paaralan malayo sa katawan ni Quinn. Nang dumating ang mga pulis makalipas ang ilang minuto, mabilis nilang kinordon ang lugar at sinimulan ang kanilang investigasyon. Napansin ng mga pulis na ang katawan ni Quinn ay nagpakita ng malinaw na mga senyales ng pisikal na pag-atake na may maraming mga pasa at mga pinsala na makikita sa kanyang balat. Ang napakalamig na temperatura at malakas na pag-ulan ng niyebe ay makabuluhang mga kadahilanan kung bakit iniisip ng mga pulis na ang sanhi ng katapusan ni Quinn ay isang hypothermia. Ngunit ang mga pinsalang nakikita sa balat ni Quinn ay nagdulot sa mga pulis ng mga hinala ng foul play. Dumating ang pulisya ng Keokuk sa pinangyarihan sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng tawag sa 911 noong January 28, 2014.
Si Detective Olga Slaughter, isang veteranong investigador, ang nanguna sa investigasyon. Ang parking lot na natatakpan ng niebe ay nagpakita ng isang mabangis na eksena. Mabilis na nakilala ang katawan ni Quinn Donald sa pamamagitan ng mga personal na bagay na natagpuan malapit sa kanya, kabilang ang kanyang telepono na nahulog mula sa kanyang bag. Ang kanyang frozen na katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng trauma. Ang kanyang mukha at mga braso ay nasugatan at may malinaw na indikasyon na siya ay binugbog bago itinapon sa labas. Nang maglaon kinumpirma ng medical examiner na ang opisyal na sanhi ng katapusan ni Quinn ay hypothermia at sinabing buhay pa ito nang iniwan sa labas at nawalan lang ng malay. Dahil sa pinsala at bugbog na kanyang natamo, kaya hindi niya nailigtas ang kanyang sarili. Naniniwala ang pulisya na si Quinn ay binugbog sa ibang lugar at pagkatapos ay itinapon sa paradahan ng high school. Dahil walang mga palatandaan ng mga bakas sa niebe sa paligid ng kanyang katawan na nagbunsod sa mga investigador na isipin na siya ay inilipat pagkatapos ng pag-atake. Ngunit ginamit ng salarin ang malakas na niebe upang takpan ang kanilang mga bakas, umaasang maitatago ng niebe ang ebidensya. Gayunpaman, nagawang pagsamasamahin ng mga investigador ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, batay sa kakulangan ng dugo sa pinangyarihan at sa pattern ng mga pasa sa kanyang katawan. Gamit ang thermal imaging equipment, iniskan ng mga detective ang lugar para sa footprints at iba pang mga clues. Ngunit nabura ng malakas na snowfall ang karamihan sa mga bakas. Nakolekta ng mga investigador ang anumang posibleng ebidensya, kabilang ang mga bakas ng gulong na nakikita pa rin sa malapit kung saan natagpuan ang katawan ni Quinn. Nang nasecure na ang pinangyarihan, ibinaling ng pulisya ang kanilang atensyon sa mga potensyal na suspect. Si Bruce Thomas, 25, ang unang taong binalingan ng mga investigador. Si Bruce, na kilala sa kanyang marahas na kilos, ay nakikipag-date sa ina ni Quinn na si Randy sa loob ng 5 taon. Si Bruce ay isang construction worker na may hindi magandang reputasyon sa paligid ng Keokuk. Nasangkot siya sa ilang mga alitan sa mga nakaraang taon. Ang kanyang relasyon kay Randy ay madalas na magulo. Ang mga record ng pulisya ay nagpakita ng maraming mga insidente ng pisikal na alitan sa pagitan ng dalawa, na kadalasang pinalakas ng alkohol at pagiging makontrol ni Bruce. Ang isa sa mga pinakakilalang insidente ay naganap ilang buwan bago nawala si Quinn sa mismong tindahan kung saan nagtatrabaho ang dalaga noong huling bahagi ng 2016. Si Bruce ay galit na kinaladkad si Randy habang hawak ang braso nito at pinalo ng sinturon sa harap mismo ng maraming customers. Ngunit tumanggi si Randy na magsampa ng kaso pagkatapos ng insidente at sinabing kay Bruce lang siya umaasa sa pang-araw-araw niyang buhay. Nang si Bruce ay dinala para sa pagtatanong, ang kanyang pag-uugali ay nagpakita ng kaunting pag-aalala para sa pagkawala ni Quinn. Ngunit bago pa man natuklasan ng mga investigador ang isang madilim na lihim, inamin na ni Bruce na ang kanyang relasyon kay Quinn ay naging sexual sa mga nakaraang buwan. Bagamat tumanggi siyang ipaliwanag kung paano ito nagsimula, ang pahayag ay nagdagdag ng nakakagambalang layer sa kaso. Ang pulisya ay may hawak na ngayon ng mga posibleng motibo. Si Bruce ay naging matalik na kasangkot sa anak na babae ng kanyang kasintahan. Kalaunan ay isinawalat ng mga kaibigan ni Quinn na ipinagtapat niya sa kanila ang tungkol sa pagtaas ng selos ng kanyang ina. Itinaas ng revelasyon na ito ang mga sagot sa investigasyon. Bagamat hindi napakita si Bruce ng mga senyales ng pagkakasala sa panahon ng kanyang interogasyon, ang kanyang marahas na kasaysayan at nakakagambalang relasyon kay Quinn ay ang naglagay sa kanya bilang pangunahing suspect. Gayunpaman, ang kanyang kalmado at tila walang emosyon ng mga tugon sa panahon ng pagtatanong ay naghatlang sa mga investigador na gumawa ng mabilis na desisyon. Si Randy Donald, edad 37, ang kanyang pagkadepende sa alkohol kasama ang kanyang kawalan ng kakayahan na magkaroon ng matatag na trabaho ay naging dahilan
upang siya ay mahina at umaasa sa kanyang asawang si Bruce para sa parehong pinansyal na suporta at patuloy na supply ng alak. At ang kita ni Bruce bilang construction worker, ang pangunahing lifeline nila na lumikha ng nakakalaso na sitwasyon sa kanilang relasyon. Nang dinala ng mga pulis si Randy para tanungin, siya ay lumitaw na magulo at balisa. Malayo sa kalmadong pag-uugali na kanyang ipinakita noong una. Napansin ng mga investigador na si Randy ay lubhang emosyonal. Ngunit hindi tiyak ng mga investigador kung ito ay nagmumula sa tunay na kalungkutan o sa isang mas malalim na dahilan. Sa panahon ng interogasyon, inamin ni Randy na alam niya ang lumalagong pagiging malapit ni na Bruce at Quinn, ngunit sinabi niya na hindi niya ito binigyang pansin ng lubos. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ng mga investigador ang tensyon na malinaw na namumuo sa kanilang tahanan. Ang damdamin ni Randy kasama ang kanyang magulong relasyon kay Bruce at ang kanyang sama ng loob kay Quinn ay nagpinta ng larawan ng isang babaeng nasa sukdulan. Bagamat una nang sinabi ni Randy na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Quinn, iniisip ng mga investigador na ang kanyang selos ay maaaring gumanap ng mas malaking papel sa nangyari sa kanyang anak. Si Jen Wendler, edad 19 years old, ay dating kasintahan ni Quinn Donald at may reputasyon sa pagiging isang mahusay na atleta, ngunit mainitin ang ulo. Siya at si Quinn ay nag-date ng mahigit 1 taon at sa panahong yun ay nagpakita si Jen ng mga sinyalis ng selos at pagka-agresibo, mga katangiang lumala sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Pagsapit ng January ng 2014, naging mahirap ang kanilang relasyon at kalaunan ay tinapos ni Quinn ang mga bagay-bagay. Ayon sa mga kaibigan nila, dinibdib ni Jen ang breakup at pilit tinanggap na gusto ni Quinn na magpatuloy sa kanyang buhay na hindi siya kasama. Sa mga araw bago ang katapusan ni Quinn, iniulat ng mga saksi na nakita nila si Jen at Quinn na nag-aaway sa publiko ng ilang beses. Isa sa mga pagtatalo ay naganap sa isang lokal na mall kung saan sumiklab ang tensyon nang banggitin ni Quinn ang kanyang mga planong umalis sa Kyoko at ang magsimula ng bago sa ibang lugar. Noon pa man ay natatakot na si Jen na mawalan ng kontrol sa mga tao sa kanyang buhay at ang desisyon ni Quinn na magpatuloy nang wala siya ay tila mahirap ito sa kanya. Nang dinala ng mga pulis si Jen para tanungin, sa una ay mukhang kalmado ito, ngunit malayo ang iniisip. Isang malaking kaibahan sa reaksyon ng iba pang mga sospek. Ipinaliwanag niya na habang sila ni Quinn ay hiwalay, ay maayos naman silang nagpapansinan. Gayunpaman, mabilis na nalaman ng mga investigador ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento. Tila umiiwas ito kapag tinatanong tungkol sa likas na katangian ng kanilang mga argumento. Naniniwala ang mga investigador na si Jen ay may posibleng motibo na nag-ugat sa selos at kabiguan. Hindi niya nakontrol si Quinn sa panahon ng kanilang relasyon at ang kanyang pagnanais na magpatuloy ay maaaring nagtulak sa kanya sa sukdulan. Habang pinanatili ni Jen ang kanyang kawalang kasalanan sa buong interogasyon, iminumungkahi ng kanyang body language at saloobin na hindi niya sinasabi ang buong katotohanan. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Jen na ilayo ang kanyang sarili sa sitwasyon, ang kanyang koneksyon kay Quinn na sinamahan ng kanyang kasaysayan ng emosyonal na pagkasumpungin ay nagpapanatili sa kanya sa ilalim ng pagsisiyasat. Alam ng mga investigador na kailangan nilang patuloy na maghukay upang matukoy kung may papel si Jen sa malagim na nangyari kay Quinn. Ang pagsisiyasat ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon noong huling bahagi ng January 2014 nang natuklasan ng pulisya ang mahalagang bagong ebidensya na nagbigay liwanag sa mga intensyon ni Quinn Donald na humantong sa kanyang katapusan. Napagtanto nila na ang mga plano ni Quinn na umalis ay malamang ang nagtaas ng tensyon sa kanilang tahanan. Pinaghihinalaan nila na maaaring natuklasan ni Randy Donald, ang ina ni Quinn, ang plano ng kanyang anak na tumakas at ang reaksyon nito ay naging marahas. Ang mga investigador ay nagsimulang maghukay ng mas malalim sa kamakailang pag-uugali ni Randy at sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng krimen.
Ang pagtuklas ng mga tekstong ito ay nagtaas din ng mga bagong tanong tungkol kay Jean. Alam ba niya ang panganib na kahahantungan ni Quinn? O kaya sangkot siya sa mismong krimen? Ang bagong mga impormasyong ito ay nagbigay ng mas malinaw na motibo para sa krimen at kailangan nilang malaman sa lalong madaling panahon kung sino sa mga pinakamalapit kay Quinn ang may kakayahang gumawa ng ganoong brutal na krimen. Habang pinagsasama-sama ng mga pulis ang bagong ebidensya mula sa mga digital na mensahe ni Quinn at mga panayam sa saksi, natuklasan ng mga investigador na nalaman ni Randy ang plano ni Quinn na umalis at ang patuloy na pakikipagtalik nito kay Bruce Thomas, ang kanyang asawa at stepdad ni Quinn. Ang kombinasyon ng dalawang rason na ito ay ang nag-trigger ng isang marahas at hindi mapigil na galit. Pakiramdam ni Randy na napahiya at pinagkaisahan siya ng dalawa. Naniniwala siya na ninakaw ni Quinn si Bruce mula sa kanya, isang bagay na hindi niya matanggap. Noong hating gabi ng January 26, 2014, pagkatapos ng isang pagkaharap na mabilis na lumala, inatake ni Randy si Quinn sa kanyang maliit na tahanan sa Kyoko. Dahil sa galit at alak, brutal na binugbog ni Randy ang kanyang anak gamit ang anumang bagay na maaabot ng kanyang mga kamay sa malapit. Ang pag-atake ay nag-iwan kay Quinn ng walang malay. Hindi maipagtanggol ang sarili laban sa hindi mapigil ang galit ng kanyang ina. Nang mapagtanto kung ano ang kanyang ginawa, nataranta si Randy. Kinalatkad ni Randy ang katawan ng kanyang anak sa labas, umaasang maitatago ng masamang lagay ng panahon ang malupit na pambubugbog na kanyang ginawa. Iniwan ni Randy ang walang malay na bugbog na katawan ni Quinn sa parking lot ng isang lokal na paaralan. Umaasang mabubura ng snowstorm ang anumang bakas ng pagkakasangkot nito. Ang mga pulis na pinagsasama-sama ang timeline at motibo ngayon ay may malinaw na suspect. Si Randy ay inaresto sa bahay na minsan niyang ibinahagi kay Quinn. Siya ay nagpakita ng kaunting emosyon sa panahon ng pag-aresto at ang kanyang kilos ay nagmumungkahi na matagal na siyang nagsisi sa kanyang sarili sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang mga kaibigan at pamilya ni Quinn ay nalungkot sa pag-aresto na nagpupumilit na maunawaan ang kasuklam-suklam na katotohanan na ang kanyang ina ang may pananagutan sa kanyang malagim na katapusan. Noong January ng 2019, ang paglilitis kay Randy Donalds para sa pagtapos sa kanyang anak na si Quinn ay nakakuha ng malaking atensyon sa Kyokok. Ang pag-uusig na pinamumunuan ng Assistant District Attorney na si Henry Wonder, isang 38 years old, ay nagtalo na tinapos ni Randy ang kanyang anak na babae dahil sa nakakalaso na kombinasyon ng selos, galit at desperasyon. Iniharap ni Wonder ang katibayan ng marahas na pagkamuhi ni Randy. Pagkatapos malaman ang tungkol sa relasyon ni Quinn kay Bruce at ng kanyang planong umalis sa bahay, ang prosekusyon ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng nadala sa sakit ng damdamin ng pag-aabandona at pagkakanulo sa pinakamalupit na paraan. Binigyang diin ni Wonder ang brutal na katangian ng pag-atake sa haba ng ginawa ni Randy sa pinangyarihan ng krimen at kung paano niya iniwan ang kanyang anak upang mawalan ng buhay sa matinding lamig. Umaasang maitatago ng niebe ang tunay na sanhi ng krimen. Ang depensa na pinamumunuan ng abogadong si Nathan Scott, isang 45 years old na may reputasyon sa pagharap sa mahihirap na kaso, ay sinubukang patunayan na hindi nilayon ni Randy na tapusin ang kanyang anak. Sinabi ni Scott na si Randy ay nabigla sa maraming taon ng emosyonal at pinansyal na stress na pinalala ng kanyang pagkagumon sa alkohol at ang nakakalasong relasyon kay Bruce. Nakatuon ang diskarte sa pagtatanggol ni Scott sa pagpapakita kay Randy bilang biktima ng kanyang mga kalagayan, isang babaeng itinulak sa bingit ng mga taon ng pagpapabaya at pang-aabuso, parehong mula kay Bruce at mula sa araw-araw na buhay. Nagtalo siya na ang nangyari kay Quinn ay isang trahedyang aksidente na hindi sinasadyang gawin. Ang paglilitis ay emosyonal na dinaluhan ng mga kaibigan at pamilya ni Quinn. Napuno ang silid hukuman. Dumating ang mga kaklase ni Quinn mula sa high school at mga katrabaho ng dalaga at maging ang mga kapitbahay upang manood ng mga paglilitis. Malungkot ang lahat habang nakikinig sa buong paglilitis, lalo na nang marinig nila ang mga detalye ng kanyang huling sandali.
Pagkatapos ng ilang araw ng deliberasyon, napatunayang guilty ng hurado si Randy sa ikalawang antas ng pagtapos ng buhay ng tao. Ang sentensya ay 25 years at habang buhay na pagkakakulong, isang hatol na nagdulot ng salungat sa damdamin ng marami. Inakala ng ilan na ang parusa ay masyadong magaan dahil sa brutal na katangian ng krimen, habang ang iba ay naniniwala na ito ay patas. Isinasaalang-alang ang kalagayan ng kaisipan ni Randy noong panahong yun. Para sa pamilya at mga kaibigan ni Queen, walang salita ang makapagpapabalik sa kanya. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.